Nakaantabay tayo ngayon sa Mactan Cebu International Airport o MCIA para i-cover ang pagdating ng kontrobersyal na contractor na si Sara Diskaya mula Manila at ang 8 opisyal ng DPWH mula sa Davao Occidental kaugnay sa manumalang flood control project. Mamayang alas 4 ng hapon ang nakatakdang pagdating ni Diskaya dito sa Cebu mula sa Manila. Inilipat na sa RTC Branch 27 sa Lapu-Lapu City sa Cebu ang kaso laban kay Diskaya kaugnay sa Manigos Project sa Davao Occidental. Ayon sa Supreme Court, si Presiding Judge Nelson Leyco ang magiging husgado sa kaso. Ayon kay spokesperson Camille Ting ng Korte Suprema, ang dalawang reklamo ay laban kay Diskaya at ng mga engineer o dating engineer ng DPWH ay nilipat sa RTC sa Lapu-Lapu City alinsunod sa mga panuntunan ng Korte Suprema na nag-uutos na mga kaso may kaugnayan sa korupsyon sa mga infrastructure project ay isumite sa pinakamalapit na anti-graft court. Ibig sabihin, anumang warrant of arrest laban kay Diskaya at mga kasamahan nila ay magmumula na sa RTC sa Lapu-Lapu City. Ito'y tungkol sa umano'y 96.5 billion ghost project sa isang revetment sa Barangay Kulaman, Jose Abad Santos, Davao Occidental na ipinagkaloob noong Enero 2022 sa St. Timothy Construction Corporation na pag-aari ng Diskaya. Mula dito sa airport, didiretso na si Diskaya at mga nasabing dating opisyal ng DPWH sa korte dito sa Lapu-Lapu City. Matapos makuha ang commitment order mula sa korte dito sa Cebu, dadalhin ang mga sangkot sa Lapu-Lapu City Jail. Ako po si Jana Roa, ang News 5 correspondent ng Visayas.